ang second batch ng BrahMos Supersonic Cruise Missile i-deliver na sa Pilipinas. Ito nga po mga idol, ang pinaka-advance at pinakamalakas na missile system ng ating bansa sa kasalukuyan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Kung matatandaan natin mga idol, nito lamang Abril ngayong taon, ang unang delivery ng BrahMos Supersonic Cruise Missile ay naganap para sa Philippine Marine Corps. Dumating nga po ito sa ating bansa sakay ng Indian Air Force C-17A Globemaster III Strategic Airlifter. Ang delivering ito mga idol ay binubuo ng missile rounds at support equipment, ngunit hindi nga po dito kasama ang mobile launchers, command systems at reloading systems. Ang delivering ito mga idol ay historic para sa parehong bansa ng India at Pilipinas dahil ang Pilipinas ang kauna-unahang recipient ng Supersonic Cruise Missile System, habang ang bansang India naman ang kauna-unahang exporter ng BrahMos Anti-Ship Missile System sa buong mundo. Ayon sa mga sources natin mga idol, ang mga missile launchers, command systems at missile rounds ay di-deliver sa ating bansa ngayong 3rd quarter o 4th quarter ng taong ito. Sa kasalukuyan ay nasa 3rd quarter na nga po tayo ng 2024, kaya't inaasahan na nga po natin na sa lalong madaling panahon ay darating sa ating bansa ang panibagong batch ng mga BrahMos Supersonic Cruise Missiles. Ang Philippine Navy ay nag-acquire nga po ng 3 batteries bilang parte ng Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project. Ang BrahMos mga idol ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile na pwedeng i-launch mula sa submarines, barko, aircraft o TEL. Ito nga po ay joint venture ng India at ng Russia at magkasama nilang binuo ang BrahMos Aerospace. Ang BrahMos mga idol ay may timbang simula 1,100 hanggang 3,000 kilograms. Ito nga po ay may habang 8.4 meters at 6 meters, may diameter na 0.6 meters at 0.5 meters, habang ang warhead naman ito ay 200 hanggang 300 kilograms. Ang makina nito mga idol para sa first stage ay solid rocket booster, habang liquid rocket ramjet naman para sa second stage. Ang propellant naman nito para sa first stage ay solid fuel, habang liquid fuel naman sa second stage. Ang operational range ng BrahMos missile mga idol, kung ilo-launch ito via ship platform ay 290 km. Kung land platform naman ay 290 km din, ngunit kung air platform ay nag-range nga po ito mula 450 hanggang 500 km. Ang flight ceiling nga po nito mga idol ay 15 km, habang ang flight altitude naman ay mula 3 hanggang 10 meters. Ito nga po ay may maximum speed na Mach 3. Sa kasalukuyan mga idol ay tanging India at Pilipinas pa lamang ang nag-ooperate ng BrahMos Supersonic Cruise Missile, ngunit potential operator din ito ang Russia. Bukod nga po sa Shore-Based Anti-Ship Missile System Acquisition Project ay meron ding acquisition project ang Philippine Army para sa land-based missile system. Dito nga po ay kinukonsidera din nila ang pagbili sa BrahMos Supersonic Cruise Missile upang maging land-based missile system ng ating bansa. Mga idol, isang malaking boost nga po para sa Pilipinas ang pag-acquire ng mga missile system, lalong-lalo na ang BrahMos Supersonic Cruise Missile, dahil sa kasalukuyan ito nga po ang pinaka-advance at pinakamalakas na supersonic cruise missile sa buong mundo. Marami nga po ang bansa na kinakatakutan ang missile system na ito, kaya't kung meron at armado ang Pilipinas ng ganitong klaseng missile system ay may panlaban na nga po ang ating bansa upang depensahan ang ating mga teritoryo. Dapat nga lang pong magpundar ang Pilipinas ng mga missile system upang protektahan ang ating bansa at ang mga mamamayang Pilipino. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!